The best pong palakpak para kay Jesus. Woo! You are worthy to be praised. Thank you, Lord, sa bagong taon na pinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay tuwang-tuwa dahil napakabuti mong Diyos sa amin. Hallelujah! We bless your name. We worship you. Thank you, Jesus. Wow. Sabihin nga nating lahat, year 2021 ay taon na para sa Diyos. Amen? Sige nga, the best uling palakpak para kay Jesus. Sino po ang naniniwala na ngayong year 2021, pababawiin ka ng Diyos? Sino po ang naniniwala that year 2021 is the year of restoration? Year na kung saan yung mga tinanim mo nung year 2020 ay iha-harvest mo ngayon. Amen? Wow! Bago po ako magpatuloy, gusto ko munang i-worship ulit natin si God. I don't know if you're familiar with this song. Actually, matandang kanta na po ito eh. Hindi naman po matandang-matanda si Pastor. Okay? Nagkataon lamang na ito'y matandang kanta na sobrang bagay po sa ating pag-aaralan ngayon at sobrang bagay po for the declarations na mamaya nga ay ating babanggitin for this year 2021. Okay? Pero kung alam ninyo, di sumabay na rin kayo, pero for sure pag sumabay po kayo sa kantang ito, malalaman ng katabi mo kung anong edad mo. Okay? Pero napakaganda po nitong worship song na ito. At madali lang naman siya, pwede po kayong sumabay pagka nakukuha nyo na. Okay? Sige, palakpakan nga ulit natin si Jesus. Hindi ko na ito nabanggit sa worship team at baka maluma sila sa kalumaan at baka hindi na nila makita sa internet. Hindi ko rin nga kasi alam ang title. Okay. Sige, awitan natin si Lord. You are so good in your mercy, taking what I cannot bear, taking a life that seemed hopeless and making it beautiful beyond compare. Isan pa? You are so good in your mercies, taking what I cannot bear, taking a life that seemed hopeless and making it beautiful beyond compare. And what the locusts have eaten, my Lord can restore. And what the enemies taken, my Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart is torn. There's nothing that my Father cannot restore. You are so good in your mercy, taking what I cannot bear, taking a life that seemed hopeless and making it beautiful beyond compare. And what the locusts have eaten, my Lord can restore. What
what the enemy's taken, my Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart is torn. There's nothing that my Father cannot restore. There's nothing that my Father cannot restore. There's nothing that my Father cannot restore. Sige nga po, palakpakan natin si Jesus. Truly, there's nothing that our Father cannot restore. Amen? For what the locusts have eaten, the Lord can restore. What the enemy has taken, the Lord can give us more. Amen? At para po dun sa mga naka-experience ng broken hearts noong 2020, the Lord can mend your heart. The Lord can restore everything that the enemy has taken away from you. Amen? Ang Diyos na kayang magpanumbalik ng lahat ng nawala sa atin. Amen? Sabihin mo nga uli sa katabi mo, partner, ngayong 2021, pababawiin tayo ng Diyos. Lahat na nagsasabi, naniniwala, palakpakan mo yon ngayon. Palakpakan mo si Lord. Come on. Woo! Thank you, Lord. 2021 is the year of restoration. 2021 is the year of harvest. And 2021 is the year na kung saan the Lord will restore what the locusts have eaten. Amen? Last year, year 2020, sabi nila, yung 2020 daw ay, ang ibig sabihin nun ay good vision, good eyesight. Pag daw ang iyong eyesight ay 2020, diba? Sino nakakaalam nun? Okay daw yon, normal yon. Okay? At ang ibig sabihin daw noon, marami nag-declare that the year 2020 is the year of God's vision to be fulfilled. Yun daw ay taon na kung saan ang vision, ang mga pangarap, ang mga goals natin ay matutupad. Okay? Pero, hindi naman po ito lihim sa atin. Alam natin kung ano nangyari noong 2020. Maraming pangarap, ang sa halip na matupad ay tila baga parang namatay pa. Maraming pangarap na noon excited ka pero nung naranasan mo yung talaga namang very unique na taon. The year 2020. Eh marami ang tila ba bumitaw na sa kanilang mga pangarap. Ano? But now, as we head or as we're entering, actually we started it na nga eh. Sa pagsisimula po natin ng 2021, marami pa rin are still struggling na muling mangarap, muling bumangon. Okay? Magaling pa nga yung umiinom ng isang brand ng kape, laging may dahilan para bumangon. At ano daw ang dahilan? Magkape. Ano? Pero a lot of people today, most especially Christians, hindi pa rin makamove on sa 2020. At parang ang ayaw ng mangarap. Sabi po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Okay? Pag wala ka ng vision, pag wala ka ng goal, pag wala ka ng iniisip, pinaplano, pinapangarap, ay ang tao daw talaga ay nagkakaproblema. Bakit? Maghanap ka ng taong walang pangarap at tingnan mo kung ano itsura ng buhay niya. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Parang ang gusto lang ng tao ay mabuhay. That's it. Pero walang pangarap. Walang gustong mangyaring improvement. Walang inahangad na level up. Sayang. Marami tayong kilala, marami tayong nakikita, may mga potensyal. Kayang maging successful,
kulang lang sa pangarap. Marami po akong kilala, ang gagaling nila sa math. Kaya ako po sila hinahangaan kasi ako po, yung pastor nyo po, hindi po magaling sa math. Ano? Hindi po talaga ako mabilis magkwenta. Ewan ko, pero ito nakita ko eh. Nung sa school ho, hindi ho ako mabilis magkwenta, pero pagka ho pera, kabilis ko magkwenta. Hindi ko alam ba't kayo. Maraming ganun eh. Hindi magaling sa math, pero pag pera, hindi mo talaga maalalamangan niya, magagaling magkwenta. Ewan, siguro kung lahat ng pera lang pinag-usapan nung sa school. Anyway, hanga po ako sa kanila, pero ito ang ikinalungkot ko. Parang wala silang pangarap. Parang nung mga bata pa nga kami, ako po yung nangangarap para sa kanila. At sabi ko, ito, magiging engineer ito, magaling. Kaya lang, hindi naging engineer eh. Naging gingineer. Gingineer ang kinalabasan. Ito, pwedeng engineer to, chemical engineer. Ay, nako, kagaling ang maghalo-halo naman nga ng gin, pomelo. Ay, nako po. Walang pangarap. Alisin mo ang pangarap sa tao, kahit pa anong tindi ng gifts na meron yan, kahit anong pang tindi ng potential na meron sana siya, hindi rin agad-agad. Hindi rin nagiging successful sa buhay. At ito po ang gusto ng Diyos sa atin ngayong year 2021, to get back our dreams. Muling ibalik ang pangarap, muling buhayin ang pag-asa na tila baga binugbog, masyadong binuli nung nagdaang taon. Alam niyo yung umuusbong na yung pangarap mo, lumalaki siya, tumutubo siya, sumisibol siya habang ikaw ay patuloy na nangangarap sa buhay. Tapos here comes 2020 na masyadong binugbog, masyadong binuli at para baga ngayon, yung pangarap mo ayaw nang umusbong uli. Ayaw nang magsimula uli para bagang, ayaw ko na. Dalandala na ako sa 2020. Church, God wants us to get back into our dreams. Gusto ng Diyos bumalik tayo sa ating mga pangarap. Gusto ng Diyos bumalik tayo sa ating dreams. Gusto ng Diyos mangarap kang muli. Gusto ng Diyos na yang iyong pag-asang masyadong nabugbog ng problema nung nagdaan ay muling mabuhay, umusbong. At kasama ng Diyos, kasama ng biyaya niya, ngayong 2021, sabay natin, kasama natin ng Diyos, aabutin niya mga dreams na yan. Amen? Sino po rito may pangarap pa? Sino po rito yung nangarap na lang? Alam nyo kasi, iba po yung nangangarap at iba yung nangarap na lang. Meron po kasing pangarap lang pero walang action na kasama. Actually, it is so hard for us na mangarap on our own without our action and without the help of God. So, kailangan ito yung magkasama. Package po ito, church. Okay? So ngayon, hindi ko na pakakatagalan pa, no? Ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan ko pong how to get back to your dreams. Ayan. Paano nga ba tayong muling makakabalik sa ating mga pangarap? Paano nga ba natin muling mapapanumbalik yung pag-asa na meron tayo sa ating mga puso? Let's pray. Father, thank you because you are the God of restoration. Walang mahirap sa iyo. Salamat po, Ama, sapagkat biniyayaan niyo po kami to start the year right. Biniyayaan niyo po kami na masimulan ang taong 2021 na ikaw ang inuuna, sinasamba, pinaglilingkuran, tinataas at inaawitan. And Lord, sa umaga pong ito, hinihiling po namin ang patuloy mong pagsama. Dalangin po namin, turuan niyo po kami, ipanumbalik niyo po yung hope, panumbalik niyo po yung pag-asa naming muling mangarap ng maganda sa buhay na ito. Salamat po, Ama. Dinededicate po namin sa inyo ang service na ito. Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Iba't iba po ang pangarap ng tao. Meron pong mga nangarap na magkaroon ng maayos na negosyo o hanap buhay. Sabi nila, pagod na raw sila maging empleyado.
Sawang-sawa na silang magpayaman ng boss. Gusto nila sila naman daw. Sinong ganun? Parang, yumaman na lang ng yumaman yung boss ko sa akin eh. Ano? Yung iba po, nangangarap naman na magkaroon ng mas maginhawang buhay. Ayaw nila na sila ay nakamulatan na yung buhay na mahirap at tila baga parang matatapos na rin ang buhay na gayon pa rin. Ayaw nila nun. Sawang-sawa na sila dun. Marami ang nangarap na maging basketball player. Alam nyo, mga Pilipino, no? Ang dami ganyan. Talagang nung bata pa they're dreaming to be one of the new Philippine Basketball Association ace player. Ano? Gusto niyang maging basketball player. At sino ba namang kabataang lalaki ang hindi nangarap niya nung una? Pero na-realize na lang niya nung habang umiidad siya, hindi na rin siya lumalaki at inisip niya, hanggang dito na lang talaga. Oh, I remember. Yung mga kabataan ko po ay talaga namang kinakarer ko yan. At talagang umuwi ho ako galing sa basketball court, talaga namang madilim na. Anong ibig sabihin? Hanggat may naaaninag, tuloy ang laro. Ganyong kakarir. Na ang mga parents ko ay nagtatanong, talagang kayo nagkakakitaan paroon? Gaya ang oras ka na nauwi? Sa totoo lang, nung time na yun, hanggat di kami nagkakabanggaan, ay hindi ho kami natigil. Bakit, Pastor? Wala gang ilaw? Wala kaming pambayad sa ilaw. Talagang laro-laro lamang. And yes, di po ako lumalaro ng mga pustahan. Never ko po yung na-experience. Ayaw ko din kasi. At talagang iniisip ko noon, malaki potential ko. Marami nagsasabi sa amin, mabilis akong tumangkad. I remember, nung ako po ay elementary, pang-apat po ako sa pila, mula sa likod. So, ibig sabihin, pang-apat po akong pinakamatangkad. At lagi pong binabanggit ng father ko na, wow, ang bilis lumaki ng anak ko. Magtatatangkad ito, magtatatangkad. Kaya I remember, nung first year high school po ako, still, pang-apat po rin po ako sa pila. Mula sa likod. Di ko yun makakalimutan. Pero nagtataka po ako bago ako gumraduate ng high school, pang-apat na po ako sa unahan. Yes, naglakihan po yung mga kaklase ko, ako, tumigil na. At nung hindi ko makakalimutan, yung nakita ko sa commercial, it's in the genes, pare. It's in the genes. Kasi nga naman, yung mother at father ko ay puro regular lang ang height. Typical Filipino height. 5'5", 5'6", hanggang dyan lang eh. Sayang. Dami ko naman din kinaing star margarine. Siguro doon kaya tumigil ang paglaki ko nasubrahan star margarine nag-LBM. I don't know. Sayang. Kaya, nung nakita ko, na ako hindi na lumalaki, tinigil ko na. Sabi ko, mahirap. Kahit pa anong galing mo, pa'y kinapakaliit, napakahirap naman din. Ay, sayang. May mga pangarap talaga tayong, alam niyo yun, hindi na talaga naabot. I still remember na nung sa batch namin, sa barangay namin, I was the first one na makapag-top board. Kaya ko yun. Hanggang doon na lang. Naalala ko kasi yung maliliit na batang binubuli ko sa basketball court noon, sila nagdadunk na. Abot nila ang ring. Ako ay naaabot ko lang ang ring pag magpapalit ng net. Kaya itinigil ko na yung pangarap ko. Lalo na nung yung mga binubuli ko dating bata, binubuli na ako sa court. Lagi kong inayayaya ng one-on-one ng mga yon, tuwan-tuwa ako at hindi manalo sa akin, yung pala'y pinagpapraktisan ako. Na nung sila'y lumalaki na nag-i-improve, wala naman ko sa lampakan ako. Anyway, move on na ako dyan. Sino po rito, may mga nangarap namang mag-audition sa bahay ni Kuya? Hello? Ayan, may mga nagre-react. Siguro may mga nangarap mag-audition. Ano? Meron nga ba? Meron nga siguro, Hi, I'm Ken Fitzgerald Muog from San Jose, Batangas. Nangarap mag-artista, meron? Never ko naman pinangarap yon. Kahit paulit-ulit sinasabi ng tatay ko na kamag-anak namin si Karen Timbol. Never kong pinangarap yon.
Sino po si Karen Tembol? Hindi ko rin alam. Nabanggit lang sa akin. Kasi meron akong kilala parang gusto niyang maging artista before. Ano? Kilala ko gusto niyang maging artista. Tapos yun din ang pangarap ng tatay niya sa kanya. Gusto niya maging artista. Oh. Kaya lang, hindi pinalad Pero ayos lang daw. At least, siya ang pinakapogi sa paningin ng girlfriend niya ngayon. At hindi na mababago yun. Kasi may ngayon Ngayon at magpakailanman. Yeah. Tuwan-tuwa ngayon yung life group kong yun. Bakit? Nakakabawi na ako Buong year 2020, binubuli ko siya sa preaching Ngayon, pinupuri ko na siya. Intayin mo, di pa ako tapos. Okay. Everybody say, pangarap. At sabi ko nga sa inyo kanina, nung nag-year 2020, ang dami-dami natin kung ano-anong pangarap, pero para bagang ano ba naman yan? Ang KJ naman ng 2020. Ano ka nga naman mangangarap mag-artista kung sakali? Hindi ka man lang makalabas ng bahay. Paano nga namang mangangarap kang maging basketball player, bawal mag-basketball? Paano ka nga naman mangangarap na magsisimula ka ng negosyo, ang dami nga nagsara. Ikaw magsisimula, nagsasara na nga. Kaya alam niyo po, ito'y totoo, pero tila baga ang 2020 ay napaka-KJ na taong. Hindi naman natin dinideklara, actually tapos naman nangyari na Ano? Pero pinag-uusapan natin dito, may mga nangarap. Pero napatigil. Alam niyo po sa Bible, meron ding isang taong nangangarap, pero dahil nga sa kanyang sitwasyon, tinigil na niya. Sino ito? Si Bartimaeus. Sa Gospels po ng Luke and Mark, makikita natin ang story na itong si blind Bartimaeus. And I believe you're familiar with him. Wala na siyang ibang hiniling sa buhay, kundi ang makakita. Pero dahil sa kanyang sitwasyon, tila bagay pangarap na lang iyon at hindi na matutupad. Bakit? Si Bartimaeus po ay mahirap. At hindi lang siya basta mahirap, bulag pa. Kahirap ganun. Imagine nyo yun. Mahirap na nga, tapos mayroon pang problema sa kanyang sitwasyon, lalong ang hirap bumangon. At kahit pabaligtarin mo yun, kahit pa yun sabihin mo mayaman, pero bulag, still, meron pa rin kulang, may problema pa rin. Kaya nga sabi ni Bartimaeus, ako ay tatambay na lang sa sulok, at ako'y mamamalimos na lang. Bakit? Wala naman ang mangyayari sa akin. Stop dreaming. Tigil na yung pangarap na yan. At maaaring merong ilan sa ating nakaka-relate kay Bartimaeus na nung year 2020 dahil nagkagano ng sitwasyon, sinasabi mo, itigil na ang pangarap na yan. But then again, God is encouraging us today. Hey, tapos na ang 2020. May bagong taon na ngayon, 2021. Ano man yung pangarap mo noon na para bagang namatay na, muli nating buhayin. And this time, hindi mo lang yan pangarap, pangarap nating dalawa yan, says the Lord. Amen? And coming from the story of Bartimaeus, kukuha tayo ng mga aral on how to get back to our dreams. Okay. Number 1, believe Jesus can change the situation. Marami naniniwala na yung ginawa ng 2020, year 2020 sa buhay ng tao ay nakatatak na. At sobrang tindi daw ng pangyayari na it is so hard to recover yung mga nangyari. Marami po nagsasabi na itong naging pandemic or problem natin regarding sa COVID-19 ay hindi kaya ng 1 hanggang 2 taon lamang bago totally maayos. Marami nagsasabi na parang mga 2023 to 2024, diyan ka palang makakahinga ng walang face mask. Sabi ko naman, grabe naman yun, ang tagal naman, hindi ko may intay yun. Gusto ko na uling maamoy ang amoy ng San Jose. Ba't kayo natawa? Alam niyo ba ang amoy ng San Jose? Amoy
Ha? Amoy pera. Ibahin natin ang language natin, mga taga San Jose. Minsan kasi kaya tayo nagiging isip bukid kasi puro ganun lang yung mga salitain natin. Baguhin mo. Pag nakakaamoy ka ng mga ganun, napapadaan ka sa poultry, sabihin mo, amoy pera. Sabihin nga natin lahat, sa San Jose, ang hangin, amoy pera. Oh, diba? Ganun. Pag may nagtanong sa'yo, ano bang produkto ng bayan nyo? Anong sinasagot mo? Anong pera? Yan, hirap sa inyo. Pag nataruan kayo ng minsan, lahat na lang. Anong produkto ng inyong bayan? Oh, yan, ganyan. Huwag mo lalagyan ng lang. Yung iba kasi, nako, huwag mo nang tanong itlog lang. Anong itlog lang? Saan kayo nakabalita ng bayan na kayang mag-produce ng itlog na gayang kalalaki? Wala pa. Sa San Jose lang may gayaan. Gaano po kalalaki pastor ang manok na? Huwag mo nang itanong. At napaka-imposible namang umitlog ng maliit na manok, iitlog ng gayong kalaki. Anyway, sabi nila, sobrang tindi ng ginawa ng 2020. Ang hirap ng baguhin ng sitwasyong yan. It will take us years para mabago. At pag ganun ang in-entertain mong kaisipan, pananaw, believe me, church, hindi ka na mangangarap. O baka i-delay mo ang dreams mo. Baka sabihin mo, 2024 pa siya, 2024 na lang tayo magpakasal. Sayang naman, kakasali na sana. Gusto ko yung pag ikinasali, ayaw ko nung naka-face mask. Bakit? Paano pagka magkikiss the bride na, yun ang problema mo. Naka-face mask daw kasi. Gusto ko ma-invite ang mga loved ones ko, lahat. Pagka ganyan, delimited pa rin. Huwag na muna tayo magpakasal. Sayang naman. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sayang naman. Kaya the first step para mabuhay uli ang pangarap na yay ito, believe Jesus can change the situation. Maniwala ka, kaya ng Diyos baguhin ang sitwasyon mo. Okay? Lahat po ay nagsisimula sa pag-asa. Sabi nga ay, if you don't have hope, you can't cope. Ano ba ibig sabihin ng cope? Sino may alam nun? Hindi ka makaka? Ano ibig sabihin ng you can't cope? Makakasabay. Kung mawawala raw sa iyo ang pag-asa, hindi ka makakasabay. Okay? If you don't have hope, you can't cope. Kaya everything starts with hope. You must have hope to change. Kailangan mo ng pag-asa para ikaw ay maka-experience ng change. Kasi you will never expect change kung wala ka ng hope. Nakukuha niyo yan? At ang tunay pong pag-asa ay nagsisimula if you believe that Jesus can change your situation. Ang hirap pag ang pag-asa ay kukunin mo sa gobyerno. Ang hirap pag ang pag-asa ay kukunin mo sa tao. At napakahirap din naman pag ang pag-asa ay kinuha mo sa pag-asa. Ano ibig sabihin? Lagi na lang, alam nyo ba, napakahirap po ng trabaho ng pag-asa. Bakit? Kaya nga naisip ko bakit pag-asa ang pangalan nila, umaasa rin lang sila Bakit? Pag sa hirap i-forecast niyan, ng weather, mahirap i-forecast yan. Alam niyo ba ang difference ng climate at weather? Bukod sa spelling, yung iba kasi, mga life group ko, sasagot na naman dyan Spelling, talagang mga witty yan mga life group ko. Matatalino yan. What's the difference between climate and weather?
Yung climate ay long term, para madali. Yung weather, yun ay short term, kaya it is so hard to predict. Maaaring ngayon ang weather ay ganito, kaya yun ang ibinalita mo, mamaya-maya, iba na. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, mahirap ang trabaho ng pag-asa at mahirap silang asahan. Madaling salita, kung meron ka rin lang mga asahan, ang asahan mo yan, Diyos. At napakahirap po na muling umasa sa buhay na ito if you can't believe that Jesus can change the situation. Balikan natin si Bartimaeus. Imagine if Bartimaeus ay hindi naniniwala na kayang baguhin ni Jesus ang sitwasyon niya. Do you think magkakaroon pa siya ng pag-asang muling makakita? Hindi. Bakit? Ay wala naman ng kayang bumago ng sitwasyon ko. Bakit pa ako aasa? Diba? Pero alam naman natin na nangyari sa story. When Jesus passed by, the Bible says Bartimaeus called out. Sabi po sa Luke 18:38, sabi ni Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, kaawaan, kahabagan niyo po ako. Meron akong nakita rito Hindi ka tatawag ng tulong sa hindi mo pinaniniwalaan. Kami po pagka nag-swimming, nag-outing, pamilya, isa po ako sa mga hindi tinatawag at inaasahan pagdating sa pagliligtas sa malulunod. Bakit? Magkakadalwala ang kamay. Alam nyo, hindi po ako para tawagin kung sakali man. Biyaya naman ng Lord, never po naman naka-experience ang family ng ganon. Pero, kung sakali, hindi ako Mr. Tawagin. Bakit? Hindi ako reliable patungkol sa gayaan. Si Pastor po siya rin lang ang lagi ng hito o dalag na laging nakadawi sa gilid ng swimming pool. Sa gilid lang ako, manggigilid lang kami mag-asawa, ganyan lang ang banding namin. Sa gilid lang kami, tapos hahawak sa gilid, palulutang, tatampi siya, tigigay na uli, lakad na uli. Bye-bye hanggat abot ng paa. Pag hindi na ibabalik, kaya na, banding namin mag-asawa, parehas kami hindi marunong lumangoy. Naman na. Anyway, malaking pag-asa namin sa aming mga anak. Kaya ang aming mga anak ay puro Rina, mga sirena, mga mahihilig ho sa tubig. Talagang inalis namin agad, sinimulan namin hindi sila takot sa tubig. Kasi ako'y gayon, natakot ako sa tubig. Anyway, isa pa po, hindi ako tawagin patungkol sa paggagayat at pagbabalat ng mga lulutuin. Bakit? Hindi po ako ganun ka-skilled sa knife. Meron kasing yung talaga namang kahit iniikot-ikot na gano'ng kutsilyo na tatalupan sa ere, ang gagagaling, Ang kaya ko lang pong balatan at milestone na para sa akin yon ay hinog na chiko. Yun lang ho. Na-inspired ako nung minsan na meron laging nagre-request sa akin ng chiko. Di na pag-aralan kong balatan. Sa totoo lang yun lang ang kaya kong balatan. Pagbalitin niyo ako ng kalabasa, talaga naman para ako nagkakayos ng kawayan. Kalabasa, ipipilir mo, yung magulang. Naku, mahirap, matigas. Anyway, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Hindi po ako ganun kahandiman kasi. Ako sa totoo lang ho ay introvert. Taong loob ho ako. Kaya nga ako marami nagtataka bakit ito si pastor biglang naging, yan from shy type, biglang naging pastor. Paano nangyari yon? Ang tawag dyan ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero totoo lang, hindi ho ako naglalabas ng bahay. Pero hindi man ako naglalaro ng Barbie sa loob ng bahay. Actually, matipid daw po ako. Sabi ng mga parents ko, nung bata ako, bibigyan lang daw nila ako ng mga karton at ako daw ay gumagawa ng sarili kong laruan. Hindi ka kailangan bilhan. Tinry ko sa anak ko, kung nga man na yun, ay kinain yung karton na Hindi mana sa akin. Hindi. Lalo na si Elise, huwag mong bibigyan si Elise, kakainin ni Elise lahat ng ibigay mo. Si Butcheng. Bakit Butcheng?
Bunsong Tabaching-cheng. Okay. Hindi po ako tatawagin kasi hindi ako maaasahan doon. Maaaring ikaw ganun din. Meron kang mga bagay na alam ko hindi ako para tawagin din dahil hindi mo ako maaasahan. Ibig sabihin lang nito, church, kaya ka tatawag ng tulong sa isang tao kasi ini-expect mo na kaya niyang solusyonan yung problema mo. Ano? And look at Bartimaeus. He is calling Jesus hindi para humingi ng limos. Yung iba kasi sabi, maaari daw tumawag siya kay Jesus kasi nga nanlilimos siya. No. Hindi ako nag-a-agree doon. Si Bartimaeus po ay tumawag kay Jesus kasi naniniwala si Bartimaeus that this Jesus can change his situation. Dito po tayo magsisimula. Para po muling mabuhay ang pangarap na mayroon ka sa puso mo na tila baga masyadong binuli ng year 2020. Kaya ayaw na uling umusbong, ayaw na uling magsimula. You need to once again be reminded that Jesus can change your situation. Bakit reminded na lang? Kasi alam mo na to Sino dito ang nakakaalam that Jesus can do everything and anything? Sino nakakaalam that there is nothing impossible to God? And to those who believe in Him. Di ba? Alam mo na to. Kaya nga lang para bagang, I believe in Jesus. I believe in Jesus. Tapos nung nag-year 2020, I believe. Nung lumalala na ng 2020, At nung dulo na ng 2020, Nawala na. Believe that Jesus can change the situation. Bartimaeus believed Jesus could help and would help. Do you? Si Bartimaeus po ay naniniwala na si Jesus ay tutulong, willing tumulong, willing umayos ng sitwasyon. Ikaw ba? Naniniwala ka ba? This is the first step. Kasi hindi na magiging effective for us yung mga susunod na steps kung hindi ka muna muling maniniwala. Okay? Remember the words of Jesus? Sabi ni Jesus, anong gusto mo? Sabi ni Bartimaeus, gusto ko pong makakita. Ano ang sabi ni Jesus? Receive it according to your faith. You will receive something from God according to your faith. According to what we believe. Ang tatanggapin mo lamang, kapatid, ay kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kaya pag liit lamang iyong paniniwala, liit din lang tanggap mo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, tama na. Ang maliit na pangarap. Tama na. Ang maliit na paniniwala. Lakhan-lakhan mo naman. Pastor, bakit laging ganun lang ang nare-receive ko? Alam niyo ang sagot ko? Yun lang ang pinaniniwalaan mo. Pag sa hirap naman tatanggap ka ng sports car kung pinaniniwalaan mo yung bike, Lord, salamat po sa bike. Okay na po yung bike para simple lang. Meron namang simple lang pero bonggacious Meron namang magagara pero hindi mayabang. Yung iba kasi, kaya maliit lang ang hinihingi kay Lord kasi para daw hindi siya yumabang. Kapatid, nasa sa iyo yan. Pag humihingi ka kay Lord, ang isahod mo, batsa. Madalas kasi yung mga humihingi kay Lord, ang isinasahod, tansan. Lord, tama ng tansan para humble. Lord, tama ng tansan para simple. Lord, tama ng tansan para may contentment. Mayos ka. Jesus came to give us life and have it abundantly. Ang gusto ng Diyos mo ay buhay na masagana. Tapos sasabihin mo, tama na ang tansan, Lord. Ayos na ang tansan. Tama ng kaunti. Ang mahalaga ay may nakakain araw-araw. Hindi, yun nga ang binibigay. Yun ang pinaniniwalaan Hindi ako galit.
Gusto ko lamang kayong i-encourage na nung mga nagdaang taon, kung tansa ng isinasahod mo sa Diyos ngayon 2021, binibigyan kita ng batsa, isahod mo yan. Come on! Church, let's say, I believe. I believe in Jesus. I believe that Jesus can change my situation. Ang pakinig ko sa paparni kong si mission na eh. I believe that Jesus can change my consumption. Hindi na situation eh. Ayos lang yun. At least basta mabago. Eh, consumption yan, hindi siyempre gusto mo mabago. Ano? May nauo nga eh. Ay. Palakihin ang pananampalataya. Believe. Believe. Marami po kaya namatay ang pangarap kasi mali ang hinuhugutan ng pag-asa. For a very long time, ang pinaguhugutan ng pag-asa kaya patuloy na nangangarap sa buhay ay trabaho, ay nawalan ng trabaho. Napakahabang panahon ang hinahugutan ng pag-asa ay yung kanyang kakayanan ay nagkasakit. Napakatagal na panahon na ang pinaghuhugutan ng kanyang pinaghuhugutan ng pag-asa kaya patuloy na nangangarap sa buhay ay mahal sa buhay ay nawala. Ayaw ng mangarap. Ayaw nang mag-celebrate ng New Year. Hindi ko naman masisi eh. Hindi naman talaga madali yung mawala ng mahal sa buhay. Pero, ito lang ang gusto kong sabihin. Hindi pa end of the world. Maybe it is the end ng buhay ng iyong loved ones. And yes, sige. Magluksa ka. Right mo yan. Magluksa ka. Hindi kita pipiliting maging okay if you're not okay. Sige. Pero kailangan may time frame ka, kapatid. Kailangan meron kang goal, meron kang sineset na schedule. Hanggang ganitong panahon, ako'y magluluksa. Pwede ba yun, Pastor? Nasa sayo yun? And then after nun, move on na. Kailangan ko nang ayusin uli ang buhay ko, muling mangarap. Alam nyo, ang napakahirap, kasi nga maraming tao ngayon, hindi sa Diyos kinukuha ang pag-asa. Hinuhugot pilit sa ibang bagay. Kaya pag nawala, and yes, I have a bad news for you, mawawala talaga yan. Dahil Diyos lang ang mananatili. Kasabay niyang mawawala ang iyong pangarap pag nawalan ka na ng pag-asa, pag nawalan na ng pinaghuhugutan ng pag-asa. That is the problem. They're looking in the wrong places na pinagkukunan nila ng hope. At ang pag-asa po ay hindi mo makikita sa mga trending ngayon. Ano ba mga trending? Ano ba yung mga uso? Hindi. God is the only source of hope that will never disappoint you. Alam ko nandyan yun eh. God is the only source of hope that will never disappoint you. Kaya muli kang mangarap sa pamamagitan ng muli mong paniniwala that Jesus can change your situation. Imagine nyo si Bartimaeus ng time na narinig niya si Jesus ay dumadaan. Ba't narinig? Bulag nga eh. Alam nga makita. Narinig niya si Jesus ay dumadaan. At nung narinig niya yon, buling nabuhay yung pag-asang makakita. Alam niyo yon? May good news ako eh. Si Jesus po, is the same God even ngayong 2021. And He's the same God passing by in this year. At gusto ko marinig mo ito para muling mabuhay ang pag-asa mo. Yes, Jesus is the same God ngayong 2021. He will never change. Na kung paanong nung pagdaan niya, yung knowledge, yung pagkaalam,
ni Bartimaeus na si Jesus ay naroroon gives him hope. Gusto ko magkaroon ka rin ng ganun. Magkaroon ka rin ng knowledge that still, even in the year 2021, Jesus is with us. God is with us. He is here. Ang prayer ko, yung knowledge na yon magbigay ulit sa iyo ng hope. Magbigay ulit sa iyo ng hope. Mabuhay uli yung pag-asang yan. Mabuhay yung pangarap. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo noong 2020 eh. Hindi ko alam. Pero isa lang ang alam ko. Believe Jesus can change your situation, mabubuhay uli yung pangarap na yan. Amen? Sino dito yung naniniwala ang kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo? Palakpakan mo ng the best of Jesus. Number 2. Ignore all the negative voices. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo kanina, marami nagsasabi, ay, ano pa yan? 2 years pa yan? 3 years pa yan bago makarecover. Negative voices. Ayokong pakinggan. Actually, hindi na ako nanonood ng balita. Kaya hindi ko malaman kung may bagyo. Hindi ko alam. Nai-inform ako pag bumabagyo na. May bagyo? Hindi ko alam. Bakit hindi ako masyado nanonood ng balita? Ay, kasi nga, puro naman negative voices ang naririnig ko. Wala man lang yung sa ulo na nagbabagang balita. Kaso ng COVID sa bansa, bumababa na. Walang headline na ganun. Ang mga headline ay laging nega. Patay! Patay naman. Lagi na lang patay. Tapos parang masyado, ewan ko, bakit naging ganun ang kultura ng pagbabalita? Na kapag ka negative, full of emotion. Pero pagka positive yung balita, parang etsapwera lang, parang sa sulok lang, parang segundo lang dinaanan, at tumaas na uli ang level ng ekonomiya ng bansa. At moving forward, parang ano yun? Di man lang binigyan ng highlight, kaunti lang ang... Kung gusto mong muling manumbalik, ang iyong pag-asa, ang iyong pangarap sa buhay, muli kang mangarap, ignore all the negative voices. Balikan natin yung story ni Bartimaeus. Sabi ni Bartimaeus, Jesus! Anak ni David! Kahabagan niyo po ako! At dahil si Bartimaeus ay mababang klase sa society. Bakit? Bulag na, mahirap pa. Iba-iba siguro kung yun ay bulag pero anak ng hari eh. O kaya bulag pero may katungkulan. Iba-iba eh. Pero bulag na nga, mahirap pa. Ano sinabi ng mga tao? Sabi ko sa Bible, sinaway siya ng mga tao. Sabi, huwag kang, masyadong epal. Tumimik ka. Sabi ng mga tao, sinaway ng mga tao si Bartimaeus. At ang sabi, yan si Jesus yan famous yan. Ikaw ano ka, manlilimos. Tumigil ka nga, masyado kang ang tawag doon? Ano nga kabaliktaran ng ignore? Ha? Anong accept? Nasanay na kayo sa Facebook. Tingnan ninyo ang inyong language, ang inyong grammar, pang Facebook na. Ano daw ang kabaliktaran ng ignore? Accept. Ito nyo yan. Yan ang epekto. Ano ang kabaliktaran ng friend? Unfriend. Yon. Naalala ko na yung word. Babalik. Hoy, famous yun si Jesus. Tawag ka ng tawag, masyado kang panotis. Ayun. Hindi ko na ilagay, munti ko na makalimutan eh. Thank you, Lord. Hindi ako makamove on dun. Ano kabaliktaran ng ignore? Accept. Ano yan? Nagpapaad sa timeline? Anyway, iba nga talaga ang millennium, iba talaga ang mga, ano ba tawag sa inyo? Millennials ba kayo? Generation Z na ba kayo? Kaya pala naman eh. Millennials pa ba ako? Millennials pa ako, abot pa. Abot pa tayo, Neng. Millennials pa tayo. Pero yung mga sumunod, Gen Z na.
Anong edad nagsimula yung Gen Z? Tingnan nyo, edad ang tinatanong ko. Anyway, iba na talaga ang lengguwahe nila, Edad ng tinatanong mo, sinasabi sa iyo yung birth year, magkukwenta ka pa. Iba na lengguwahe talaga ng mga kabataan ngayon. Isip ko nung kabataan pa ako Nagbabata-bataan na lang pala talaga ako, Anyway, sabi ng mga tao, huwag ka nga masyadong panotis. Papansin masyado. Anong ginawa ni Bartimeus? Nakinig ba siya sa mga negative voices? Nakinig ba siya sa mga kontrabulate? Nakinig ba siya sa mga nega? Alam niyo, hanggang ngayon, marami pa rin ganyan. Yung mga negatron. Dami pa rin. Nakinig ba si Bartimeus? No. At ang sabi po sa Bible, he shouted even more. Lalo pa siyang sumigaw at nilaksan pa niya. At sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Lalong nilaksan. Alam niyo si Bartimeus, di siya nag-iisa. Marami pa rin po ang hanggang ngayon, pilit pinapatahimik ng mga negative voices na nakapaligid sa kanya. Huwag ka nang masyadong mangarap, babae ka naman, mag-aasawa ka rin lang. Huwag ka nang masyadong mangarap, gayan lang talaga ang sitwasyon ng buhay nyo ngayon. Huwag ka nang masyadong mangarap, wala talagang magandang negosyo o hanap buhay sa bansang ito. Kaya anong nagiging kaisipan ng mga tao? Laging pa-abroad. Tingnan niyo yung kultura natin. Mag-aral ka, anak, para magkaroon ka ng magandang? Hindi naman kinabukasan lagi Mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Kailan kayo nakarinig ng mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang negosyo? Laging trabaho. Yan ang mindset ng Pilipino. Magtatrabaho. Sinong nayaman? Si boss. Baguhin. Sabi ng Bible, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your minds. Baguhin. Mga magkakaanak, mga may anak na nagsisimula ng pamilya, at mga nakakarinig dito, pwede mo pang baguhin, kapatid. Mag-aral ka mabuti, anak. Para hindi lamang trabaho maganda, pwede ka rin mag-start your own business. To improve your craft, hindi ka mananatiling empleyado. Come on! Baguhin natin ito. Nai-entertain natin ang nai-entertain Minsan kasi ang hirap i-distinguish ng negative at saka ng positive. Mukhang positive pero negative pala, kagaya nun. Mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Yung pala, hindi naman. Lagi na lang ang trabaho. Ba't ka magtatrabaho lagi? Pwede ka naman. Kaya alam nyo, ang daming may potensyal pero napako na sa pagtatrabaho. Nanatiling empleyado. Sino kang yumaman sa empleyado? Kung meron, may bihira. Pero karamihan hindi. Ang yumayaman ni boss. Ang yumayaman yung company pinagtatrabahuhan. Come on! Magbago tayo. Baguhin natin yung mindset na yan, lalo mga kabataan. Naniniwala po ako na napakatitindi ng gifts, talents na inilagay ng Diyos sa inyo. Hindi ka pang empleyado lang. Don't get me wrong. I have nothing against being an employee. Ayos yan. Ayos yan. Actually, marami pong successful na tao ngayon, they all started being an employee. Okay? Kaya I have nothing against that. Maganda nga yan natututunan mo how to mingle sa corporate world. Maganda yan. How to be professional. Paano ka mapapagkatiwalaan sa maliliit na bagay para pagdating ng araw na napagkatiwalaan ka sa malaki, you can handle it. Okay yun. Ang ini-insist ko lang dito ngayon, ang sinasabi ko lang dito, ipinapasok ko sa isip ng bawat isa,
Mangarap ka pa. Mangarap ka pa. Kaya ka ng Diyos iangat. Hindi pa natatapos ang Diyos sa'yo. Kung nagkatrabaho ka at empleyado ka ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya pa niyang pagandahin yan. Amen? Hindi, Pastor. Mahirap magsimula ng business ngayon. Sino may sabi sa'yo? Kasi po, ganyan nga ang sitwasyon. Yan na naman negative voices. Ito, Pastor, nagpapakatotoo lang. Yan ang totoo sa prinsipyo ng mundo. Siyempre, di ko naman sinasabing magnegosyo ka, tapos hayaan mong malugit, hayaan mong magka-problema, o magninegosyo ka nung alam mo namang negosyong hindi naman talaga na uubra ngayon. Halimbawa, gusto mo magbi-business ka, ang ibebenta mo cellphone, Nokia. Ang nangyayari sa'yo? O magbebenta ka ng film ng camera. Ang nangyayari sa'yo? Diba? Siyempre, wisdom din naman. Hindi basta nagka-negosyo lang. Nagbebenta ka ng mga online na gamit, mas mahal pa ang kuha mo sa benta mo. Business ba talaga yan? Puro kumare kuho ang nakuha Ang totoong kaibigan, they will support your business. Believe me. Pag yan, kaibigan mo daw, may quote and quote daw kaibigan mo daw at panayang tawad at gusto makuha pa yung lampas pa sa puhunan mo, hindi yan kaibigan. Anong tawag dyan? Parasites. Hindi yan kaibigan. Ang totoong kaibigan na ito. Magkano yung binibintang yan? 150. Bigyan mo ako ha. Bigay? Hindi, bibili ako. Pasensya ka na ha, ako kasi dalang-dala na sa mga gayang email. Oo nga, naintindihan kita. Pagka nag-meet up na kayo, binigyan kang 200. Ren, suklay mo. Huwag na. Bakit ga? May suklay ka pa nga. Hindi na. Gusto ko nga kumita pa ng mas malaki. Yun ang kaibigan. Hindi yung magkano puhunan mo diyan. Saan mo ka kinukuha yan? Bibili ka ga bibili ka ga o ako'y kakalabanin mo? Bakit tinatanong mo magkano kuha ko? Saan kinukuha? Bibili ka ga? Ito naman, para ka namang hindi kaibigan. Oo nga, para ka nga hindi kaibigan. Come on! Pakitain mo naman, lalo pagkapatiran. Pagkapatiran, wag mo laging, kasamahan naman sa church, baka naman may discount. Yan ang mga dali May kasamahan naman sa church, baka naman may discount. Baka naman mababawasan mo para namang tanim mo na sa akin, Anong kapal? Pakitain mo palalo, pagkapatiran. Patubuin mo palalo. Pag ang benta sa iyo 150, gawin mo 250. Pastor, sobra naman yun. Kung kaya mo lang naman Kung di mo kaya, di gawin mong 160. Pastor, labis pa rin. Bahala ka na. Basta wag mo naman lugihin. Hello? Ikaw namang nagbebenta, huwag kang magbebentang palpak. Binibili sa AUA shorts, binigay mo naman saya. Bakit naging saya, Pastor? Wakwak agad yung pag-iita ng short, naging saya. Binibili sa AUA luto na, pinadala mo na may hilaw pa. Naku naman. Pastor, hindi ko talaga alam yun. Yung supplier ko, kaya nga. At least, alam mo. Okay? Hindi ako napunta doon. Hindi mo ma-absorb ang sinasabi ng Diyos kapag punong-puno ka na ng negative voices. Alam niyo itong puso natin, yung isip natin, may capacity lang talaga yan ng kaya niyang i-accommodate. Halimbawa ngayon tayo, ang capacity natin talaga sa church ay 150. Pero dahil ang inaalaw lang sa atin ay certain percent, kaya kung ano lang yung kaya, yun lang. Hindi natin pinipilit. Ayaw natin nung may mga kung saan nakadikit-dikit na, alam niyo yun? The same thing is true sa mga information na atin pong ina-accommodate sa puso't isip natin.
Kaya kung punong-puno na po tayo, church, ng mga negative voices na galing sa paligid natin, napakahirap na mag-penetrate ng word ni God. Kaya nga maganda kapag ka makikinig ka ng preaching, pag makikinig tayo ng word ni Lord, mas maganda lahat ng negative, alisin mo muna. Lahat ng laman yan, alisin mo muna para makapasok yung bago, para makapasok yung mas maganda. Amen? Sabi po sa Proverbs, sige nga anak, iyong ang pindutin yan. Yan, Proverbs 29:25. It is dangerous to be concerned with what others think of you. Ganda ng verse. It is dangerous to be concerned with what others think of you. Pag yun lagi na lamang opinion ng iba ang pinagbabasihan mo ng bawat kilos at desisyon mo sa buhay, it is so hard for you na mangarap. Anong yung pangarap mo? Gusto ko po talaga, pastor, maging artista. Nakikita ko po talaga sa sarili ko ako pang artista. Tamo, may mga ngumingiti-ngiti na. Hindi ka makakapagpatuloy sa pangarap mong yan pag lagi ka magpapadala dyan sa mga ngumingiting yan. Wala naman po sinasabi, pastor. Wala nga, yung ngiting yon, marami na yung nasabi. Diba? O sige, sa tingin mo, maiituloy mo pa yung pangarap mong yan kung magpapa-apekto ka sa ganyan? Mahirap. Kaya kung gusto mo maging artista, go! Ngayong panahong ito napansin ko, hindi mo kailangan good looking para maging artista. Basta ikaw ay talented, kaya. Saka artista naman hindi laging bida. May kontrabida. Oh, may stuntman. May kadobol. Pwede ka naman doon sa kadobol kung sakali. Yung pag mga sasampalin ay, cut! Oh, pasok na, ikaw na. Pagtatalo na sa tulay, cut! Oh, ikaw na. Kaya pag pinapanood na yung movie, ikaw naman sasabihin mo, alam mo, yung sinampal na, ako yun! At saka yung tumalon sa tulay, ako yun! Saka yung pinahabol sa aso, ako yun! At least, ikaw yun. Doon nagsisimula. Madami akong kilala, sikat na artista ngayon, nagsimula sa mga ganun lang. Pa-double-double, pa-extra-extra. Stuntman lang dati si Jackie Chan. Si Lito Lapid. O, kita nyo, nung naging bida, isang bala, hinahati ha. Kaya humati ng bala. Dalawa pang kalaban, isa na ang bala, hinati ang bala, bang! Patay parehas yung dalawang kalaban. Kaya niya yun. Oh. Titestingin ko nga yun. Hindi siyempre ako mamamarel. Titestingin ko halimbawa iisa ng tira. Babayaran ay sterilizer at saka yung bagong order na kama. Titingnan ko kung mahahati. Anyway, it is dangerous to be concerned with what others think of you. Kaya wag laging ang mahalaga ay kung ano ang sabi ni Lord. Yun ang mahalaga. Okay? Laging magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Pero, lilinawin ko lang to ha, baka mamaya ikaw ay kabataan, pag uwi mo sa inyo, sinasabihan ka ng iyong ina at sasabihin mo, sabi nga ni pastor, huwag magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Ay, umayos kayo, idadamay niyo pa ako. Pag negative, nga pastor, lagi negative ang aking inay. Tingnan mo naman din yung motivation ng pagsasabi, baka naman kaya lagi kang kinukontra kasi nga ikaw na may mabait masyado in Jesus' name. Kaya nga kinukontra. Again, yun, oo. Fearing the opinion of others will disable your emotions. Ano sabi? Fearing the opinion of others will disable your emotions. Yun lagi na lang takot dahil baka may masabi. Wala namang mangyayari sa iyo. Nakakulong ka na sa baka kung anong masabi nila. Gusto ko pong mag-abroad, pastor. O, di mag-abroad ka. Kaya baka may masabi sa akin. Lagi namang may masasabi. Hindi natin kayang i-please lahat. Laging may masasabi. Sino po nakakakilala kay Pastor BJ? Ng J.A. Rosario? Amen. Di ba?
Ay yun sa totoo lamang, napaka-pogi ng taong yun. Nag-deliver sa amin nung order namin kay Chef Anton. Talagang sabi ko, pagkakapogi na nag-deliver. Alam niyo kung paano namin bulihin si Pastor BJ? Binubuli namin siya sa kanyang kagwapuhan. Pag magkakasama kami, sasabihin namin, hawi, pinakapogi talaga, napakapogi, yun hiyang-hiya na. Yun feeling nun siya, buling-buli na. Sana all. Anong point ko? Ang point ko, tingnan niyo yun, napaka-pogi na. Binubuli pa rin sa kapugihan. Ibig ko sabihin, laging may masasabi. Laging may masasabi. Kaya nako, itigil mo na yung pag-please ng lahat. Hindi mo kayang i-please lahat. May sasabihin ako sa inyo, si God, hindi niya pa rin hanggang ngayon ma-please lahat. Ikaw paga. Tayo paga. Ay, nako. Pero itutuloy natin yung Proverbs 29:25. Yung second part nun, ang sabi, sige, meron yan, anak. But if you trust the Lord, you are safe. Wow. Pagdudugtungin natin, sabi doon, it is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Ang pakinggan mo, ang i-entertain mo ay kung ano ang sabi ng Diyos. Amen? Sino rito nagsasabi yun na i-entertain niya? Yun ang pakikinggan niya. Yung sinabi ng Diyos. Palakpakan mo si Jesus. Pangatlo, listen for God's call. Mark chapter 10 verse 49, call Him. Di ba tumatawag si Bartimaeus kay Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tapos narinig ni Jesus, sabi ni Jesus doon sa mga tao, tawagin niyo siya. Napakahirap pong manatiling nangangarap kung hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Kahirap naman, pastor, pangarapin ng isang pangarap na hindi ako sigurado kung ito'y kalooban ng Diyos para sa akin. Paano ko po malalaman kung ito'y will ni Lord para sa akin? Sasabihin niya ni Lord sa iyo. Paano po kung hindi ko naririnig ang Diyos? It takes practice. Okay? Talaga, pastor, maririnig ko talaga si Lord. Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan pangaraping marinig mo talaga si Lord, kagaya ng na-experience ni Moses, ni Abraham, yung talagang si Lord din nagsasalita sa kanya. Kay Noah, build an ark. Diba? And waterproof it with tar. Choose 7 animals, the clean and the unclean. Pag nakakarinig ng gayon, mahirap ding, Lord, ikaw ba talaga yun? Mukha naman iba na rin naririnig ko. Alam mo, hindi mo naman kailangan pangarapin pa yung ganon. Bakit? Kasi nakasulat na. Marami nag-iintay marinig ang salita ng Diyos. Pwede mo naman basahin na lang. Hello? Nakasulat na. Basahin mo na lang. Nag-iintay pa, Lord, ano ba? Ano bang gusto mo sa buhay ko? Sasabihin ni Lord, pagkatagal na nakasulat, ayaw magsipag magbasa. Part din po ito nung number 2 actually. Kaya hindi mo marinig ang boses ng Diyos kasi kung ano-anong boses ang pinakikinggan mo. To hear God's call, we need to spend time listening to Him. We need to spend time. Everybody say, we need time. Aminin natin, nung nagdaang taon, napaka-busy. Napaka-busy. Double time sa paghahanap buhay kasi nga ganun ang sitwasyon. Pero, if you want to hear God's call, we need to spend time listening to God. We need to spend time reading His words. We need to spend time joining itong mga ganitong gawain or kahit pa mapa-online for you to hear God's call in your life. Ang hirap din naman baka kasi sabihin mo, oo nga ho, may pangarap ako na matay na.
hindi ko na uli mabuhay. Baka naman kaya namatay, talagang pinatay na ng Diyos dahil hindi naman yun ang pangarap niya para sa'yo. May mga pangarap na namatay talaga dahil pinatay na ng Diyos. Dahil hindi naman talaga yun ang pangarap niya for you. Hello? Baka kasi meron ng mga pangarap mong pinatay na ng Diyos na pinipilit mong buhayin ngayon nung narinig mo ito. Sige nga, mangangarap uli ako. Pangarap po uli yan eh. Alin? Yung maging pinakamatinding drug lord ng bansang itaw. Make sure na yung binubuhay mong pangarap ay pangarap din ng Diyos sa'yo. Paano ko po malalaman kung ang pangarap kong ito'y pangarap din ng Diyos sa akin? Listen to Him. Read His words. Join yung mga ganitong gawain. Paano nade-develop ang faith? By hearing and hearing the word of the Lord. Malalaman mo lamang ang will ni God kung naririnig mo siya through His words. At maririnig mo lang siya if you will listen. That's it. Bakit? Ang tao ayaw na makinig eh. Rinding-rindi na. Kung makikinig man, pinipili pa niya ang pakikinggan niya yung mayroon siyang magaganan-siya. Yan ang tao. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, may magaganan siya ka sa pakikinig ng salita. Ano yon? Malalaman mo kung ano ba talaga ang dapat pinupurso mo sa buhay. Amen? Number 4, tell God exactly what you want. Opo, sige po, mangangarap uli ako. Ano ka pangarap mo? Mangangarap po ako. Ano ang pangarap mo? Basta may pangarap po ako, ano nga? Hindi ko rin po alam basta may pangarap po ako. Ay, mahirap yan. Yan ang isa sa mga example na sinasabi ni Paul na sumusuntok ka sa hangin, hindi mo alam kung anong goal mo. Ano ba pangarap mo? Kailangan alam mo. Balikan natin si Bartimaeus. Luke chapter 18 verse 41. Jesus said, "What do you want me to do for you, Lord?" Sabi ni Bartimaeus, "Lord," he said, "I want to see." Anong gusto mo? Sabi ni Jesus kay Bartimaeus, anong gusto mo? Ano ang hiling mo? Ano ang pangarap mo? Ano ang sabi ni Bartimaeus? Gusto ko po makakita. Tinatanong ka rin ng Diyos ngayon, nililinaw ng Diyos sa iyo kasi doon kanya sasamahan eh. Doon kanya sasamahan, doon kanya pagpapalain, doon kanya i-equip. Anong pangarap mo? Opo, pastor, ako po may pag-asa na uli, ako'y mangangarap na. Anong ang pangarap mo? Be specific. Alam niyo kung ano ang laging sinasabi ng ibang tao? Alam na ng Diyos yan. Alam na ni Lord yun. Anong alam na ni Lord? Tingnan mo nga aray, pangitan-pangitan na nga, bulag. Tinanong pa ni Jesus, anong gusto mo? Sports car, Lord, yung red. Bakit? Bakit tinanong pa kahit pangitang bulag? Malay mo, iba ang gusto. Sasabihin mo, alam naman na ni Lord yun. Ako, mahirap, di alam na ni Lord yun. Ano gang gusto mo? Yumaman? Hindi po, yung magkaroon ng negosyo. Tingnan mo. Pastor, meron ka talaga hindi alam si Lord. Alam ni Lord lahat. Iba tinatanong pa po ako. Gusto ng Diyos na makita ang level of faith mo. Alam mo ba na by saying specific prayer to God, sinasabi mo kay Lord na, Lord, ako ay naniniwala na kaya mo kong sagutin specifically sa hinihingi kong ito. Never ever think na si Lord di Diyos ng general lagi, general idea. Alam mo na yun, Lord. Oo nga, alam ko naman gusto ko lang makita gaano kang nananampalataya. Kasi kaya kitang payamanin, pero gusto kong makita muna sa iyo, ano yung pinapanampalatayaan mo na paraan na gagawin ko para ikaw ay sumagana. It's all about God's glory pa rin Gusto ni Lord, mas mag-glorify pa siya by being specific. By being specific sa hinihingi mo. Okay? Kaya tama na yung anong pangarap mo, alam na ni Lord yun. Sabihin mo kung anong pangarap mo. Bibigyan ko kayo example. Pangarap ko po talaga na, hindi na, binitawan ko na yung pagiging artista at saka PBA player.
Pangarap ko po talaga, matapos na yung inaasikaso namin sa aming ina-acquire na lupa, iyon ay mapatambakan, mapabakuran, mapatayuan ng bahay, paparadahan namin yun ng magarang sasakyan. Brand new. Yan ang pangarap ko, dinideclare ko ngayong year 2021. Amen? Bakit ko ito sinasabi? Hindi para makigalak ka lang sa pangarap ko. Sinasabi ko ito para mangarap ka rin ng specific. Anong pangarap mo? Alam mo, si Jesus, humaharap din sa iyo ngayon kagaya ng pagharap niya kay Bartimaeus at tinatanong ka niya, ano ang pangarap mo? Kailangan may maiisagot ka, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord, alam niyo na po yun. Nariyan pa kayo? Goals are statements of faith. God loves it when we trust Him. Sabihin mo kay Lord kung anong goals mo. Sabihin mo kay Lord kung anong gusto mo. Sabihin mo kay Lord. Nasasabi mo nga sa iyo yung boyfriend, girlfriend. Naikwento mo nga sa tropa. Sabihin mo kay Lord. Sabihin mo kay Lord. Para alam niya kung saan kanya pagpapalain, alam niya kung saan kasasamahan. Amen? Okay. And then, lastly, receive your dream in faith. Tanggapin mo. Panampalatayaan mong natanggap mo na yang iyong pangarap na iyan. Bartimaeus did this. Jesus says to him, Luke 18:42, receive your sight, your faith has saved you. Okay? Paano daw natanggap ni Bartimaeus ang kanyang pangarap? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Okay? So, kapag meron kang pangarap na sinasabi sa Diyos, believe, have faith, receive it by faith. Paniwalaan mo nang natanggap mo na yon. Sabihin mo, Lord, thank you. Lord, thank you dahil makakapagpagawa na ako ng sarili kong bahay. Lord, thank you kasi masisimulan na po yung pagpapaayos namin ng bahay. Lord, thank you kasi maaayos na po, masisimulan na yung business na pinapangarap ko noon pa. Lord, thank you kasi makakatapos po ako ng pag-aaral ngayong year na ito, masisimulan na masimulan ng aking pag-aaral at ako'y makakatapos. Alam mo, ako'y tuwan-tuwa kasi meron akong life group na nag-chat sa akin at sabi niya, Pastor, gusto ko pong mag-aral ngayong 2021. Ako'y tuwan-tuwa. Bakit? Kasi pangarap yun na nabubuhay. Tapos sabi niya, Pastor, gusto ko po eh. Ay, ano kang kursong gusto mo? Management po. Ay, anong management? Pagkadaming management. May nakita po ako, marketing po, 2 years. Sabi ko, wag anak. Wag kang mag-ay ng 2-year course. 4-year course ang targetin mo. Sige po, 4-year course po. Magre-research po uli ako. Gusto ko po ay 4-year course. Gusto ko po makagraduate. Wow. Nabuhay ang pangarap. Ako naniniwala matatanggap niya yon. Bakit? Nananampalataya siya kay God eh. And as I end, ito lang ang gusto kong iwan ngayon sa inyo, church. The Lord wants to reignite the fire in your heart. God is the only one who can make your dreams happen. Kaya gusto ni Lord, muli, manumbalik tayo sa Kanya. Manumbalik tayo ng ating pag-asa sa Kanya. Yes, year 2020 is a hard year for us. Hindi na tayo magkukunyari pa. 2020 ay napakahirap na taon. But once again, our God is knocking in our hearts. Ang Diyos ay kumakatok sa ating mga puso't nagsasabi, muli pa anak, ngayong 2021, pagkatiwalaan mo ako. Pagkatiwalaan mo ako. I can change your situation. I can make your dreams come true. I can make your dreams happen. Tayo po lahat ay tumayo. Ngayon po,
Magdi-declare po tayo ng ating mga declarations for year 2021. Sino excited? Amen? Pwede ba palakpakan ulit natin ang the best of Jesus? Woo! At itaas po natin ang ating mga kamay. Maging ang mga nasa kanilang tahanan ngayon na nakikinig at nagjo-join sa amin via live streaming. And let me declare these words to you. In the name of Jesus, our Lord, God, and Savior, Abba, Father, we come to you. At inihiling po namin, samahan niyo po kaming muli sa aming mga i-declare na ito. Una sa lahat, Lord, idinededicate po namin sa inyo ang year 2021. We are declaring that the year 2021 is the year of the Lord. We are declaring that the year 2021 ay taon na hawak mo, O Diyos. Dinededicate namin sa inyo mula January 1 hanggang December 31, 2021. In Jesus' name, i-cover niyo po ang buong taong ito ng inyong blood, O Lord Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat araw ng taon na ito, Lord Jesus. Lord, we pray, samahan niyo po kami sa buong taong ito. Once again, we are declaring, 2021 is yours. We dedicate to you, O Lord, this year, in Jesus' name. Ngayon naman po, Lord, we declare that the year 2021 is the year of restoration, in Jesus' name. We are declaring, lahat ng nasira noong 2020, lahat ng nawala noong 2020, lahat ng hindi naging maayos noong 2020, we are declaring, as you said in your word in the book of Joel, what the locusts have eaten, you will restore. I am declaring, once again, the year 2021 is the year of God's restoration sa ating mga buhay in Jesus' name. You will restore our country. You will restore, O Lord, our church. You will restore our businesses. You will restore our families. You will restore everything that the locusts have eaten. In Jesus' name. Thank you so much, Father. We also declare that the year 2021 is the year of harvest. In Jesus' name. Lahat ng natanim noong year 2020, I am declaring harvest. Lahat ng hindi pa naka-experience ng ani, mga napatanim noong year 2020 at noong mga nagdaang taon na hindi pa nakaka-experience ng harvest, I am declaring that this year, this is the year of your harvest in Jesus' name. Lahat ng naging seed, inuutusan kitang mag-generate ngayon ng ani ngayong 2021 in Jesus' name. I am declaring, as the Lord declares in His Word, na hindi matatapos hanggat hindi nagiging new heaven and new earth, hindi matatapos ang prinsipyo na kung anong itinanim ay aanihin. I am declaring once again, lahat ng napatanim na hindi pa nag-generate ng ani, inuutusan ko kayo mga tanim kayo. Mag-generate kayo ng ani ngayong year 2021 in Jesus' name. I am declaring that year 2021 is the year of harvest in Jesus' name. I also declare that the year 2021 is the year of completion. Lahat ng nasimulaan ng mga nagdaang taon, most especially year 2020, ay kukumpletuhin ng Diyos ngayon sa biyaya niya ngayong year 2021 in Jesus' name. Mga nasimulang negosyo, mga nasimulang bahay, mga nabinbin na projects, mga nabinbin na business opportunities, mga nasimulan, lahat ng nasimulan, I am declaring completion this year 2021 in Jesus' name. Lahat ng sinimulang magagandang bagay, nasimulan na outreaches, nasimulan na life groups, nasimulan na ministries, nasimulan na ina-acquire. It could be a lot, it could be a car, it could be a house, it could be a property. Lahat ng nasimulaan nung mga nagdaang taon, most especially year 2020 na naudlot because of what happened last year, I am declaring makukumpleto, maayos, matatapos ngayong taong ito. In Jesus' name.
Thank you, Lord. Once again, we declare that the year 2021 is the year of completion in Jesus' name. Come on, pwede ba nating i-declare sabay-sabay? Year 2021 is the year of restoration. Year 2021 is the year of completion. Year 2021 ay taon na kung saan pababawiin ako ng Diyos lahat ng hindi ko na-experience na mabubuting bagay noong year 2020, ma-experience ko ngayon at higit pa in Jesus' name. And we also declare that year 2021 is the year of harvest. Lahat ng di ko pa inani, aanihin ko ngayon. In Jesus' name. Amen. Praise God. Let me pray for you. Father, lahat ng diniklara ng bawat isa ngayon, I say amen. I say amen. I agree. Thank you, Lord. This is the year of restoration, the year of harvest, the year of completion. We receive it. We believe na ito'y mangyayari. For you are the God na kayang mag-ayos ng sitwasyon namin. We believe in you. We believe in you. Thank you for renewing our hope. Thank you for renewing the dreams that we have in our hearts. Thank you so much for your goodness to us. Year 2021 is yours. Bless this year, O God. This we pray in Jesus' name. Amen.